kababalaghan sa akin ngayong gabi. Opo, attorney, ano po ang nakikita nyo po, ano na po ang assessment ninyo sa nakalipas, lalo na dito sa dalawang mga pagdinig ng Senado? Development po, patungkol nga dito po sa mga maanomalyang flood control project. Kagaya ng aking nasabi a few months back, I was very, very hopeful, just like I think I can speak on behalf of the majority of the Filipino people. We were very hopeful na ibang-iba itong 20th Congress, especially sa Senado. But at the rate the Blue Ribbon investigation is going, ayokong pangunahan, pero yung center of gravity ay yung dating kalihim ng Department of Public Works. When you immediately excuse him from the proceedings, it raises a very red flag. Paano pa sasagutin yung maraming katanungan na humihingi ng totoong kasagutan mula sa Pilipino? Yun ang aking assessment. Opo, dito po sa panibago ngayon, tila ang gustong pagtuunan ng pansin ito mga kontratista, ang mga nadidiin po, attorney. Sa tingin niyo po ba, sila talaga yung parang pinaka may kasalanan nito, o merong matatawag natin na may matinding kasalanan at sila may kukonsiderang mga lesser evil po? The contractors are guilty of many wrongdoings. But kagaya nating lahat, kagaya nyo dyan, kagaya ko, why are we working day in, day out? Because we are motivated with something. Ano yan? To be able to find a way to raise our own family at motivated tayo ng kumita ng marangal. Itong mga kontratista, may pagkakataong kumita. Kontratista sila nature ng hanap buhay nila yon. Of course, papasukin nila yan. Ang tanong dyan, sino yung enablers nila? Sino yung funder na nag-identify ng proyekto? Or maybe, there is really a collusion between the contractor and the funder. Sino yung source of funds? Sino yung proponent? Sino yung nag-propose ng project? We have to identify that. Yun yung mga mas guilty kesa kontratista. Yung sambayan ng Pilipino, huwag tayong masyadong magiliwan na may naiipit kontratista. Sure, they're guilty, ninakawan tayo ng pondo, guilty sila ng ghost project o kaya yung mga mabuhay na proyekto. Konting semento, panay buhangin, ginawang dike, may kasalanan sila. But the better question is, sino yung project proponent, sino yung nag-fund o yung funder ng programa. Lahat yan mauuwi sa mambabatas na nagpasimuno nung tinatawag nating insertion. Now, the executive is also equally guilty. That's why I've said, President Bongbong Marcos is the most guilty. Why? This has been going on for the past 3 years in the first half of his administration. Kung hindi niya nalalaman yan, all the more tayong may problema. Presidente ka, hindi mo alam ang nangyayari. So, hindi lang yung kontratista. Yung kontratista, tip of the iceberg. Icing lang yan. Let's go deeper. Opo, madali bang malaman ito pong mga proponent po na... Madaling. Admar at MJ, ganito kasimple. Masyadong malaki yung universe na tinitingnan nila Yung buong 1.1 trillion. Mga kababayan, bakit tayo dapat magalit? Yung 1.1 trillion for the 2025 6.253 trillion budget, that represents 17.6% of our entire 2025 national budget. Yan ang ninanakaw, yung 1.1 trillion. Napakalaki ng universe. Let's simplify. Tawagin mo si Manny Bonoan, yung dating kalihim ng Public Works. Pasimplify mo. Breakdown natin yung numero ng flood control or flood mitigation projects or programs by the region. Tapin mo, Region 1, 2, 3, 4, 5, ilan ang linagak mong flood control programs. Pag na-breakdown mo na by region, go down by provinces, go down by city, municipality, hanggang
per congressional district and per per engineering district ng DPWH. Pag na-breakdown mo na kung tigilan yan, lagyan mo na ngayon ang halaga. You will easily identify yung region na may pinakamaraming flood control programs or yung province or yung city or yung district. District, whether it's a congressional district or engineering district, at saka lagyan mo ng halaga. Pag nalagawa mo na yan, identify mo na sino yung project proponent na kongresista o senador. Napakadali eh. Ba't ayaw nilang gawin? Ayaw nila tuntunin yung katotohanan. Opo. And dito po sa pag susumikap naman ng House of Representative, meron din silang sariling version eh. Pero nakapagtataka kasi una nang sinabi ng anak ng Pangulo na parang bakit ka mag-iimbestiga na ikaw nga yung kumbaga pinaparatangan, no? Pero tuloy pa rin, nagkaroon pa rin sila ng mga pagdinig ukol dito at sinasabing wala daw silang sasantuhin ng mga opisyal, pero nung napag-uusapan na yung pag-imbita doon sa mga maaaring involved dito sa anomalya na ito, kabilang na yung budget insertions, parang may pumipigil naman po, attorney. Again, Admar at MJ, sinabi ko na ito matagal na, they are employing yung strategy nila na 4D. Ano yung 4D? Deny, discredit, deflect, and demolish. Yan lang naman ginagawa nila. They're confusing the people. Hindi talaga dapat mag-imbestiga ang mababang pinatawan o yung mababang kapulungan sapagkat nandoon nga yung question na si Martin Romualdez, si Zaldico, at kung sino-sino pang involved dyan sa small committee na talagang linapastangan itong ating 2025 national budget, pati na yung 24 and 23 national budget. So dapat yan talaga imbestigahan. Walang patutunguhan yan, yung simpleng hiling ng kabaro nila eh. Sinabota sa Representative Tobit Yanko, simpleng-simple. Why can't they produce the minutes of the small committee meeting? Malinaw sa saligang batas yan. Nandiyan yan sa saligang batas natin, MJ at Admar. Both houses, the Senate and the House of Representatives must be able to show the public at any time, once we demand, for a journal of their proceedings, whether it's a plenary or small committee hearings or meetings. Naka-minutes lahat yan. Hindi nga nila may produce. Second, bakit iniiwasang banggitin yung SunWest, yung Highton, yung Saldico, na iwas sila? Hindi subpina nila yan. Bakit yung past hearing? I will go back to the past hearing. Yung kay Alice Goo sa Senado. Hanggang sa mga naging eskwela niya nung high school, hanggang elementary yata, tinatanong eh. Ganong kasusi, ganong kadetalye. Why don't they ask the same things now dito sa mga nai-involve sa DPWH? Tinanggal mo agad eh. Yung central personality, yung dating kalihim ng Public Works, in-excuse nyo agad. You honestly expect the Filipino people to believe na may patutunguhang marangal itong investigasyon na ito? Come on. Huwag nating ganyanin ang Pilipino. Napiperwisyo na nga tayo ng baha, walang patid na baha eh. Pati ba naman investigation, binubudol pa rin tayo. Sir, good evening. Si MJ po ito. Sinabi po ni Speaker Romualdez sa isang statement ngayong araw, and I quote, "I fully support initiatives for independent scrutiny and fair prosecution to ensure that those who betray public trust are held accountable under the law," end of quote. Wala pa namang nilalabas na journal and minutes nung small committee na request po ni Congressman Tobit Yanko. Anong say mo dyan, sir? It's just a press release that was written for him by someone else. Why don't he grant an interview request, halimbawa from you, SMNI, at no holds barred, no script, no filter, live. And then tanungin ninyo siya. And let him answer it na spontaneously, no script, no nothing, live. Pero yung mga press release sa ganyan, walang meaning yan, lip service yan. Ilabas nila yung ating katanungan.
Kanino yung makakating kamay na nagpuno ng mga patlang diyan sa 28 patlang or blanco sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 na siya naging pundasyon ng ating unconstitutional 2025 national budget. Pagka nasagot niya yan, baka maniwala tayo. Opo. Sir, sa Republic Act 3019, malinaw po yung nakasaad dito yung mga grounds. Undue injury to public interest at gross inexcusable negligence. Meron pang malversation sa paggamit ng pondo. Itong nangyayari ngayon kay dating Public Works Secretary Manny Bonoan, tingin mo sir, pasok siya dito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, lalo na yung mga nabanggit dito na gross inexcusable negligence. Let me bring you back to the very same news release by Inquirer.net. Kanila yan. Diba? Nung they're trying to cover up itong mga supply ng proposed 2025 national budget, nagpalabas sila ng PR stand na nagre-review. Nandun si Manny Bonoan, nandun si Amina Pangandaman, nandun ang Pangulong Marcos, nandun ko sino-sino. And the operative term that they used was that they were thoroughly reviewing the budget. This is now the byproduct of the budget that they have thoroughly reviewed. So supply pa rin 1.1 trillion representing 17.6% of our 2025 unconstitutional budget down the drain, nabaha ng korupsyon. Liable hindi lang si Manny, lahat sila. And I say it again, the most guilty is no less than the President for allowing the 2025 unconstitutional budget to be signed by him. Opo, tsaka sir, hindi pa nga tapos yung issue sa 2025 GAA eh. May mga question pa kayo sa kataas-tasang hukuman, and yet may mga bagong issue na naman sa 2026 NEP na nasilip po ng Public Works. Mismong inamin ni bagong Public Works Secretary Vince Dizon na mismo siya naguguluhan, maraming double entry, may mga tapos ng proyekto pero pinapopondohan pa rin sa 2026. Sa ilalim po yan ng National Expenditure Program, Attorney. Yun ang problema. Not even the newly designated Secretary of DPWH, Vince Dizon, will be able to answer. Vince Dizon will be able to answer all the lingering questions surrounding the 2023, 24, and 25 projects implemented. Why? He is simply 1,000 kilometers away from the action. Dapat ang sumagot niya si Manny Bonoan. Dapat ang tanongin nila, ipatawag nila yung DBM Secretary Pangandaman. Ngayon, pwede rin nila ipatawag ang MEDA Secretary, si Secretary RC Balisacan. Tanongin nila, ito bang mga insertion na ito ay kasama sa pinag-usapan ninyo sa DBCC? Ito ba'y kasama sa NEP? Bakit? Yung mga programang sa tingin natin ay makakapag-angat ng ating ekonomiya, dumadaan yan sa DBCC. Masusing pinag-aaralan yan ng NEDA. Pasimplihin natin ang investigation at Marat MJ. Madali lang yan kung gusto na talaga nilang katotohanan. Patawag mo yung NEDA. For example, of the 10 flood control projects, ito ba'y dumaan sa inyo? Pag hindi, next, okay, hindi pala dumaan sa inyo, hindi galing sa NEP yan. Sinong proponent yan? Matutumbok natin kung gusto lang. Pero ang problema, iba na direksyon Opo, lalo pa ngayon, Attorney, na may binanggit rin kanina si Congressman Ungab na mistulang yung mga inutang natin na pondo para sa big ticket projects. Ang iba para doon sa flood control ay hindi pala napunta doon sa mga proyektong nakalaan. Dahil sabi dito, mula sa halos 27 billion na nakalaan para sa 2025, 9 billion lang yung naiwan para sa mga projects sa ilalim po ng ODA, yung Official Development Assistance Funding. At noong 2024, Attorney Vic, halos zero daw ang inilaan na pondo para sa mga malalaking proyekto na ito na alam naman natin itong mga big ticket projects, may malaking epekto yan sa mga problema natin sa pagbaha. Matagal na yan yung sinasabi yan ni Congressman Sidungab. Walang nakikinig, walang pumapansin, ilan lamang. At tama si Congressman Sidungab, hindi lamang ito big ticket projects. Utang ito
Utang ito, meron tayong counterpart. Pinaklas natin, inilipat natin saan? Diyan sa AKAP, diyan sa AIX, diyan sa ayuda, kung ano naman tawag nila. MJ at Edmar, mga kababayan, nakailang na tayo after election. Meron ba kayo nakita nagpapapila uli ng AKAP at AIX? Diba sabi nila year-round dyan at sustainable daw yung proyektong yan? Vote buying lang yan eh. O ngayon, nasaan yung pera? Kawawa tayong Pilipino. Kawawa tayong Pilipino. Kailangan tayong magsalita, magalit at talaga namang ikondena natin itong nangyayaring ito. Kawawa tayo eh. Pagka umulan ng kaunti, nagdedeklara ng walang pasok. Pati edukasyon ng mga mag-aaral, whether private or public, apektado na eh. So ganito kalala ang problema. Yung social cost nito in terms of peso value at yung social impact nito all the way hanggang education ng ating mga kabataan, tinatamaan na. It's time that we have to stand up and speak up against this talagang grabing korupsyon. So tingin niyo po ba, Attorney Vic, itong issue na to, syempre, may mga issue naman po na agad nagda-die down, isang linggo, wala na agad sa public attention. Pero itong issue sa flood control at ang katakot-takot na mga perang involved by the trillions na po ang threshold ngayon ng korupsyon sa Pilipinas, tingin mo malilibutan agad ito ng taong bayan? Hindi ito malilimutan at hindi rin natin dapat hayaan na mag-terminate agad-agad itong hearing ng Blue Ribbon. Bakit ko sinasabi ito? Yung kay Alice Guo nga na hearing eh. Tumagal ng gaano katagal yan? 6 na buwan? 6 na buwan. Mayor ng isang munisipyo, maliit na munisipyo, ang pinag-uusapan, pogo, money laundering, eto trilyon. May mga namatay dahil sa baha. Yung kasangkapan, gamit pang trabaho na nasisira. Yung kabataan, yung edukasyon ng ating kabataan na apektuhan. Hindi pumapasok dahil nagdedeklara ng walang pasok kahit hindi naman dapat magdeklara ng walang pasok. Hindi dapat lagyan ng timeline itong Blue Ribbon. I'm not saying that the Blue Ribbon have declared a timeline, no. But what I'm saying is, what I'm trying to preempt here is, after 5-10 hearings terminated, ang lala nitong problemang ito. And then, yung act of resignation, hindi dapat yun dahilan para ma-legally excuse sa isang proceeding kagaya ng Blue Hearing ang dating kinatawan ng public courts. Again, I know him personally. I'm not saying he is guilty, but neither I'm saying that he is not guilty. What I'm saying is, siya yung center of gravity sa issue ng napakalalang kurakot at korupsyon na ito. He should be brought back diyan sa Senate investigation ng Blue Ribbon, si Secretary Manny Bonoan. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi po. Sir, si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Good morning, Sen. Good morning, Orly. First time ba to? Ay, meron na pala dati, sorry. Yeah. Kasi nakakausap ko kayo pag Monday to Friday. Ayun, no nga. Marami na pala pag Sunday. Kinorek po ako ng aking PA. Pang 15 na raw to. Senador, sa inyong yung inyong binanggit sa Senado, sa inyong privilege speech, pati na rin po yung lumalabas ngayon na investigasyon po ng Senado at ng Kamara, parang nawala yung safeguard. Yung titiyak ng pondo ng gobyerno ay maayos na ipatutupad. Parang nawala yon at dumating sa punto ito kahapon, parang merong statement coming from the Executive Department sa Secretary Lucas Bersamin. Parang binabanggit na naman daw sa mga investigasyon, kasalanan daw ng executive. Dapat daw yung mga mambabatas, lalo na sa House, linisin ninyo ang bahay po ninyo bago ituro ang executive dito sa problemang lumutang tungkol po sa flood control project ng gobyerno. Anong reaksyon niyo po rito, Senador? Yan, nabasa ko nga yung kalatas na pinalabas ng Office ng Executive Secretary. Mhm. Mawawala lang ang safeguards, Orly, pagka nagkaroon ng sabuatan, pag may collusion. Okay. Kasi kung mawawala yung check and balance, talaga mawawala lahat yung safeguards. Maski may safeguards, babaliwalain. Mhm. Tulad nga ng nangyari, nasaksihan na natin do sa pagdinig ng DBCC, hindi ba? Maliwanag lumalabas. Sa National Expenditure Program pa lamang, meron na sa buwatan yung mga legislators at saka yung DPWH. So doon pa lang, may tama na sa leg yung mga taxpayers. Tapos pagdating pa ng submission ng National Expenditure Program o yung tinatawag na President's Budget, kakalikutin na naman, katakot-takot na naman insertions.
So pangalawa na, pagdating sa Senado, yung tinatawag na House GAB, yung General Appropriations Bill, ganun pa rin, kanya-kanya rin singitan. At pagdating sa BICAM, doon na yung ultimong singitan. So ano na natira doon sa tinatawag na National Expenditure Program? Ang description nga ng Pangulong Marcos, di ba? Hindi na niya makilala yung President's Budget Tama po. nung lumabas yung GAA, yung Naalala GAB, ko yun. yung enrolled bill. So ganun na nangyayari kasi sa buwatan kanya-kanyang kalikutan, basta protection lang. Yung BICAM kasi, alam mo, Orly, dapat yun, yung mga disagreeing provisions lang ng House version at saka ng Senate version ang pinag-uusapan. Pero doon din, binabaliwala na halos lahat yung napag-usapan sa plenaryo ng magkabilang House. Okay. Yung kung pag-uusapan po dito, ano ang mga dapat nating gawin? Parang tatanungin natin kung saan ba gusto mong malaman, kung yan ba'y sa legislatura o sa ehekutibo o doon sa mga tanggapan ng Departamento ng Pamahalaan na titiyak na maayos ang isang proyekto. Para tuloy mas lalong malaki ang inaasahan natin na sagot sa katanungan kaysa doon sa ina-expect natin na narariyan na pero hindi na ipatupad ng maayos. And I'm referring doon sa mga agency na dapat ay ginagawa ang trabaho but mas gusto nilang mag-commit ng sin of omission, na Senador. Yeah, transparency. Yun lang naman ang tanging paraan na sa ganon para makita natin, matrack natin yung mula sa paggawa pa ng NEP. Kasi yun, may programa yung DBM ngayon Natanong ko ito sa DBCC na meron na silang website parang uploading for public consumption. Kaya lang sa ngayon, hanggang sa National Expenditure Program pa lamang. Yun talagang public document na yun. Once na maisubmit sa Kongreso within 30 days after na SONA. Ang mas importante, masundan ng publiko ano ba nangyayari sa House, ano nangyayari sa Senate, ano nangyayari sa BICAM. Hindi lamang kung ano yung nangyayari, kung ano yung mga changes na nangyari, kundi dapat, ito matagal ko nang ginigiit, dapat ma-identify natin kung sino yung mga nag-introduce ng mga amendments o yung insertions. Actually, yan ang papuntang second question ko, Senador. Masasagot ba? Kailan kaya masasagot ng mga iba't ibang mga involved Committee on Appropriations man yan or Finance o sa panig ng Kamara yung kanilang yung Appropriations Committee at Budget kung ano pa. Kailan nila masasagot yung tinatanong ninyo? Na dapat matukoy kung sino yung author, mga nag-author o nagpasok ng amendments. Kapag may record o may transcript o may minutes kung sino nag-introduce, ang problema, Orly, nangyayari, both houses, sinusulat lang yan o kaya at sinasubmit lang yan do sa mga chairpersons ng Committee on Appropriations at saka ng Committee on Finance. Pero maski nakasulat ito, kung ito'y kinikip, naka-record ito, at least madaling malaman ng publiko sino ba yung nag-insert papunta sa sa Oriental Mindoro. Sino ba nag-insert papuntang Bulacan? Sino nag-insert papunta dito, papunta doon? Napaka-importante noon. Why? Because mag-iingat yung mag-insert na alam nila meron sanang tinatawag na shared responsibility. Pag nagkaloko-loko yung proyekto, at least meron tayo maituturo. Bakit hindi mo ito binantayan? Ikaw pala nagsingit nito. Yung nga po, hindi ba natin sila mako-compel? Hindi ba natin sila makukurot lang ang kanilang konsensya na sino? Sabihin nyo na kung sino itong mga to. Sa Senate, meron na kami, na-resolve na namin yun Okay. Kasi meron na kaming concurrent resolution na naipasa. In-adapt namin yun, unanimously adopted by all members. Lahat kaming 24 nakapirma doon. Ang hindi lang nakasaad doon sa aming resolution, pero nasa record naman ng plenaryo nung sa aking interpellation kay Senator Sherwin Gatchalian, na kung saan, kung sakaling mayroong magtatanong bakit umusbong yung budget, yung appropriation sa isang ahensya at bakit nabawasan sa kabilang ahensya, sasagutin niya sa pamamagitan ng kanyang sa record niya, yung personal record na kung saan nagsubmit yung mga senador, sasagutin niya kung sino yung responsable.
doon sa mga insertion. So sa Senate, resolve na namin yon. Okay. Ang problema sa House, hindi pa sila nakakapagpasa ng concurrent resolution. Dapat Remember, meron din. Orly, sabay, oo. yung pag concurrent resolution, binding ito sa both houses. Ang gusto ko talaga, batas. Kasi pagka batas, binding pati ito sa publiko. Ang publiko pwede mag-demand Oo. na kung hindi gagawing transparent o public yung lahat na nangyayari sa pagbalangkas ng national budget, pwede sila mag-demand kasi nga nasa batas. Ang problema, 5 beses ko na pinapile mula pa noong 14th Congress, hindi na ito lumalabas hindi nagkakaroon ng committee report, hindi natatalakay. So, medyo mahirap asahan yun kasi isang house pa nga lang, senado pa nga lang hindi na makapasa lalo pa sa lower house. Kasi yung 2025 budget na binabanggit niya, Senador, doon pa lang makikita na natin mukhang kailangan natin ma-identify sino itong mga nag-insert na to. Dahil ang Pangulo na mismo nagulat Oo, alam mo, sa kredito ng Pangulo, siya lahat ang nagsimula nito Alam mo kung hindi niya naisama sa SONA, hindi siya nagsalita ng mahiya naman kayo, parang wala, business as usual. Kaya nga yung National Expenditure Program sa 2026, kasi nauna yun Kasi ang budget call, nagsisimula ito Enero. Opo. So in January 2025, nag-budget call na ang Malacanang, yung DBCC, hanggang Marso, Abril, hanggang Hunyo, dahil ipiprint na yung National Expenditure Program na sa ganon, para yun nga, after ng SONA, within 30 days, maipasok na ito, may submita sa Kongreso. So doon pa lang, sa 2026 budget, naglabasa na yung mga insertions na katakot-takot. Maliwanag na insertions dahil pare-pareho. Ang nakita nga namin, dahil pinakita sa akin 150 million, puro hindi lang, na 150. hindi na lang 150 sa ngayon. Kung pag buong Pilipinas, alam mo yung 100 million na pare-pareho, na wala naman talagang stationing, walang description maliwanag. 660 items Wow. Talagang ang daming ayaw magpalamang Yung pa lang. Ang total na ngayon. Yung nga, Senador yung doon pa lang sa paghahanda ng NEP, hindi ba, wala ba tayong inaasahan o ina-expect na pag present pa lang ng executive, sila mismo titingin, teka muna, mukhang meron tayong hindi magandang ipapakita sa mga mambabatas ito. Tingnan yung report natin, baka iba rito pare-pareho. O natuklasan yung iba na accomplish na pala, ando doon pa rin. Wala bang ganung dapat na nakikita kayong doon pa lang meron na kagad sa sala? Mahirap talagang isa-isahin ng DBM yon kasi siyempre nagtitiwala naman sila na responsible yung mga department heads. Tama po. Oo. Ang problema, sa departamento nagsisimula. Yung pangalang insertion sa NEP, sa NEP, di ba nga, nabanggit ko na rin na si Senator Soto na-operan. Pagkapanalo niya pa lang noong 2025 election, sinabihan na siya, yung kanyang staff, may tumawag na, sasabihin ko na, si Undersecretary Cabral, yung tumawag daw sa kanyang staff. At sinasabing, magsingit na kayo rito. Nang gusto niyo singit. Di wala na. Kung isa lang si Senator Soto na ino-offeran, sino pa yung ibang na-offeran ng ganon? At sino yung nag-submit? Kasi Senator Soto, sabi niya sa akin, hindi ako nag-submit, sabi niya. Ito nga yung ating ina-advocate. Pagkatapos magsasabit ako ng insertion. Yun ang sagot niya sa akin. Ngayon, ilan yung members ng House na nakapag-insert? Ilan yung members ng Senate na nakapag-insert, Nagpapakuha ako ng record kasi naando naman yun Siyempre, maski pa paano, may record dyan sa DPWH. At ngayon, dahil may bagong may bagong liderato, isi-share nila para maliwanag. May nakita na nga ako mga doon na mga request at may mga pangalan. May mga nag-request. Mukhang maraming, hindi ko lang alam, pero malamang pag naimbitan sa Senado, mukhang maraming kayong gusto itanong dyan kay Yusay Cabral. Kasi sa paliwanag pa lang, parang, baka mas maraming alam ito. Isa sa nakikita ko doon ay yung partisipasyon ng Bills and Awards Committee. May nakita ho ba kayong pwedeng itanong doon ng DPWH, Senator Lacson? Iba yon yung Bills and Awards. Kanya-kanyang Bills and Awards. Halimbawa, sa level ng District Engineering Office, may sarili silang Bills and Awards doon. Dami pa rin yan, kaya pala mababa na talagang 7%. Ubus talaga ang proyekto. Kasi may threshold
Kapag ito ay 50 to 150 million, level ito ng District Engineering Office. Iba pa yung sa nakikialam regional. yung- Ang regional hanggang 400. So, paglabas ng 400 million, central office na yan. Ito yung mga big ticket projects na. Okay. So, doon naabuso na sa engineering office. Doon ang pinakamaraming abuso. Dahil yun ang kaya ng mga district representatives yun ang kaya ng mga congressmen na more or less na maimpluwensyahan. So, kung mapapasin mo, Orly, kung makita mo yung mga pare-parehong mga appropriations, walang lumalampas ng 150, bihirang-bihira Di ba nakita natin 77 million, yung iba 92 million, 96 Nilimit million. nilimit sa district para dito Inatado na. Para doon na sa level nila ang yarian. Okay. Oo. Anyway, naku, dami kong tanong pelikula siguro dito, ilang mga nakikinig na mga naghahanda ng kanilang report for later or for tomorrow. Meron na ba nakikitang prima facie evidence? Sapat na ba sa tingin yung batayan? Kasi kaya nakausap ko si Chairman Garcia, mukhang hindi na magiging mahirap yung pagtukoy nila sa ilang mga politiko na tumanggap ng donation mula sa mga kontraktor ng mga nakalipas na mga eleksyon dahil may mga umami na. Sapat na ba yun na para magpatuloy sa tingin nyo, Comelec, na isang pa na sa RTC yan kung kinakailangan, wala na kayo dapat hintayin? Maliwanag naman yung Omnibus Election Code, Orly. 95. I think Section 95 na bawal kung merong kontrata sa gobyerno, bawal sa kanila ang mag-donate o mag-contribute sa campaign at bawal din tumanggap yung binigyan ng donation. Malinaw naman yon. So bahala na si Chairman Garcia kung sino yung pwedeng file ng kaso at sino yung kasi merong gray area. Halimbawa yun sa case ni Senate President Chis Escudero, no? Personal capacity nung si Lubiano na contractor, yung kanyang donation na 30 million. So yun, gray area. Sabi na rin ni Chairman Garcia, di ba? Hindi malinaw do sa interpretasyon ng batas kung yun ba saklaw. May mga panuntunan. So tingnan natin kung ano mangyayari. Kaya talagang pag pinag-isipan mo itong Article 11, Section 95 pala, Senador, talagang lahat, pati mga minero, pati mga nakakuha ng franchise, incentives, ngayon lang siguro ito muling na ipapaalala sa ating mga kababayan, dahil ng mga kandidato, marami kayo dapat iwasan para hindi kayo masaklaw at posibleng mapatawa ng perpetual disqualification, Senador. Ano? Ang malungkot, Orly, ignorance of the law excuses no one. Hindi pwedeng, hindi ko alam kung saan yun ang ginagamit. Anyway, Senator, meron na raw kayong, narinig ko lang kanina parang may listahan kayo ibibigay kay Secretary Dizon. Tapos na ho ba ito at kailan nyo planong ibigay sa kalihim? Hindi listahan. Yung ebidensya na maliwanag pa sa alas 4 o sa sikat ng araw. Hindi pala sa alas 4, mabilis pala yun. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung ebidensya na sasabihin ko pagka naandun sa kanya ebidensya, open and shut cases itong pwedeng i-file. Marami kaming nakita, mga dokumento ito, official documents na kung saan talagang kukulo ang dugo mo, Orly. Naku, makinig ka doon sa aking ilalahad. Kung ihanda mo yung maintenance medicine mo sa blood pressure, sa high blood. Bakundi si Bicol Saro Party List Representative Terry Don. Magandang umaga po, Congressman. Hi Isa, hi Nimpa, magandang umaga. Good morning po. Good morning Okay, sa Tuesday po ay muling magkakaroon ng pagdinig ang House Infrastructure Committee. Dito po, Congressman Ridon, ano po yung balak nating tumbukin? Sino-sino yung mga kumpirmadong dadalo? Siyempre, magka-focus po tayo sa Tuesday doon po sa mga Discaya-linked firms, no? Kasi isa na ho yan doon sa mga talaga pong nalalantad ngayon nitong nakaraan. So makikita ho natin yung corporate structure po nila. Totoo ba yung pong sinasabi sa Senate hearing na sila po ay nagbibid ng sabay-sabay para manalo, no? Kasama din po dyan yung pagsisiyasat kung malaki ba yung mga proyekto na nakuha nila sa mga iba't ibang mga gobyerno, no? Kasi siyempre sinabi nung Senate hearing na noong 2016 talagang doon sila nagsimula ng flood control, no? Pero may mga reports din tayo siyempre na I think as far back as the Aquino government nakakakuha na daw po sila ng mga proyekto up until today. Opo. Yun nga po, no,
ang Senate Blue Ribbon Committee magsasagawa ng investigation tomorrow, kayo po sa House Infrastructure Committee by Tuesday. Kaya lang may mga patuloy pa rin po na kumu-question bakit kailangang imbestigahan pa ng Senado at ng Kamara itong issue ng flood control project. And yung pinaka-recent po ito, Congressman, yung Catholic Bishops Conference of the Philippines, dahil ang binabanggit nila, may kredibilidad ba yung pagsiyasat ng dalawang kapulungan, lalong-lalo na't may mga dawit po na mambabatas. Your thoughts about this po? Pero ginagalang naman natin syempre yung pananaw po ng CBCP. No, pero kailangan natin maglinaw na ito pong lahat ng mga investigasyon po ng Kongreso at Senado, it is within the power of oversight, no, para siyasatin po ang lahat ng mga usapin po sa mga ahensya ng gobyerno, particular po yung mga corruption allegations, no. Katulad naman ho ng sinasabi ho natin nung nagdaan pa, kung meron ho mga masasangkot pong kongresista at senador, mapapangalanan ho talaga sila in the course of the investigation. At ito na nga, yung dito po sa pinaka-recent po na site inspection ni Secretary Vince Dizon po ng DPWH, ang pinag-usapan ho natin dito 96 million flood control project ay isang ghost project. At ang problema, ito po ay congressional insertion. So, sa Bicameral Conference Committee, kung saan either membro ng Kongreso o membro ng Senado, yung po nga nag-insert po nito sa atin pong BICAM. Ibig sabihin, hindi po ito galing sa NEP, yung National Expenditure Program na sinabit po ng executive. So, ibig sabihin, logically, talagang meron hong madadawit na kongresista at senador na nag-propose po nitong line item na ito sa 2024 national budget. Okay. So, kasi you were quoted din po, no? Meron kasing news item na kayo po yung kinukot na sinasabi na kung ihihinto man yung investigasyon ng Kamara o ng Senado, dapat kayong dalawa mismo yung mag-uusap. Tama po ba? Tama po yun. Binanggit natin yun kahapon kasi syempre may mga panawagan na as soon as mabuo na daw po yung independent commission, dapat ipasa na ho ang lahat ng mga usapin, no, doon sa independent commission. Wala naman ho tayong problema doon. Ang mahalaga lang, I think dapat joint po yung Senate and House, no? Dito po sa pag-atras sa atin pong pagsisiyasat para kumbaga ibigay na ho ng buo ng legislature sa executive ito pong fact-finding tsaka truth-seeking sa usapin po ng flood control projects. Okay. Balikan ko po doon sa insertions kasi yun nga po, nung mga nakalipas na araw, in-announce nyo po sa amin sa House Media yung mga na-discovering BICAM insertions, kabilang nga po yung sa mga ghost projects sa Bulacan. Nabanggit na ho ba or meron po ba kayo nakuhang info? Sino ba talaga ang nag-insert? Kongresista ba o senador? Wala, hindi pa ho natin alam. So, I think kailangan ho talaga natin yan malaman mula sa mga miyembro po ng BICAM ng 2024. No? So, ang chairs po ng BICAM po na yan, sina Congressman Zaldico for the House, tapos si former Senator, now DepEd Secretary Sani Angara. No? So, kailangan ho nating una masiyasat yung BICAM records kung nandun ba yung listahan kung who proposed. And syempre, we can ask the BICAM members po kung sino po yung nag-propose. No? Pero I think very telling din ho yung fact na doon sa House General Appropriations Bill, wala po itong line item na ito. No? So, ibig sabihin, talagang we have to look more as to who it actually is. No? Yung pong nag-propose nito pong line item na ito sa ating pong BICAM. Opo. Sa nabanggit yung nga po kasi ang sinasabi ng ating mga kabayan dapat pagpaliwanagin si ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kaya lang ngayon nga po batay sa impormasyon din mismo ng HREP spokesperson si Attorney Prince Abante na sa Amerika po. Papaano po yun? Hindi, ang totoo, ito pong nung nakaraan ho kasi, hindi siya pinagpapaliwanag dahil irrelevant po yung sinasabi ho ng ilang mga kongresista dahil ang gusto siyang tanungin tungkol sa budget insertions ng 2025. Pero ang pinag-usapan natin, flood control projects. No? Kaya hindi siya iniimbita kasama ho ni Senator Grace po. Pero ito halimbawa, ang pinag-usapan na ho talaga natin, 2024 project, no? Na talaga pong in-insert sa Bicameral Conference Committee, I think relevant na matanong po yung mga miyembro ng BICAM, si Congressman Zaldico, former Senator Sani Angara, kung ano ba yung nangyari dyan at sino ba yung nag-insert nito pong line item. So, yun po yung malaking pagkakaiba. So, as soon as we can, invite ho natin lahat po ng mga miyembro ng BICAM. Kasi po, Congressman Ridon, ang may issue ng flood control projects, di ba ho,
kung hindi ako nagkakamali, budgets po ng 2022 to 2025. Ang sa Kamara, bali itong nakaraang taon, sino ba ang chairman ng last Congress? Yung 2025 budget, tama. So, 2024 siya ginawa. So, si Congressman Zaldico. Pero nagbitiw tama. kasi siya. So, ang umupo, acting na House APRO, si Congresswoman Stella Kimbo. Ayun din. So, kasama po siya sa matatanong Congressman? Kailangan natin maglinaw. Ang pinag-usapan natin dito sa Ghost Project, yung 2024 budget, no? So, hindi 24. hindi irrelevant yung binanggit niyo na nagpalitan. Yung 2024 budget, nag-usap po dyan, 2023. So, ibig sabihin, hindi pa nagpapalit yung Senate leadership po noon. Si Senate President Migs Zubiri pa rin po yung Senate President, si Senator Sani Angara, then Senator Sani Angara, yung pong Finance Committee Chair. So, Ayun, opo. I think sila po yung relevant persons kasi sila yung chairs Ayun, nung pumapala. At yung mga miyembro ng BICAM, no? Pero, I think si former Congresswoman Kimbo, miyembro din ho ng BICAM noon. So, we will see po how we will go about this particular matter po in the Ayun. next couple of weeks. Si Secretary Angara po ay iimbitahin nyo rin. I think basta miyembro sila ng BICAM, dapat matanong ho sila, maimbita. We can get a statement from them kung ano ba alam ba nila yung nangyari dyan. Di ba? Kasi talaga kumbaga, wala naman ibang matatanong Kasi doon galing yung line item di ba? Opo, Congressman, ito lang po para po masundan din ating mga listeners ng viewers natin. Bakit po mahalaga na malaman kung sino ang nag-insert? Ano ho ba ang mali sa insertion sa budget? Hindi, wala tayong pagka nalaman natin kung sino, wala pa yung fault finding. Kung sila ba yung nag-ghost. Kailangan gusto lang natin malaman kasi meron ho talaga kasi wala namang ibang maglalagay doon kundi senador o congressman Halimbawa, yung sa naunang ghost project sa Baliwag, inamin ho sa amin ni Henry Alcantara nung hearing namin na siya daw yung nag-propose ng line item na yon sa DPWH. Yung DPWH, pinasok ko sa NEP. So, siya nag-propose, siya nag-implement. So, walang problema. Di ba? Pero ito kasi, hindi naman pwedeng gawin ni Henry Alcantara yun ng mag-isa. Nang wala hong nagsasabi na, Kong o Sen, ipasok ko natin yan sa line item po ng General Appropriations Act po ng 2024. No? So, ibig sabihin, first step pa lang po yung identification kung sino ba yung nagpa-insert or nag-propose ng proyekto po na yan as a line item. Pero, ibang bagay pa ho kung kasabwat po yung congressman o senador na nag-propose doon po sa pag-ghost po ng proyekto na yan. Kasi, yung bagay na yan, maitatanong, actually, kahit yung bagay ng identification ng kung sino nag-propose, pwede ho yung itanong sa dalawang tao. Kay Engineer Alcantara at saka sa Wawa Builders kay Mark Arevalo. Kasi syempre, kung may nag-coordinate sa kanilang legislator para dyan sa line item na project po na yan, baka sila din yung nag-propose, hindi ba? Kasi po kaya ko din naitanong, kasi naman na pag-usapan po namin kanina na Isa, na nasa Kongreso naman talaga yung power of the purse, di ba? Pwede po kayo mag-realign, magtapyas, magpadagdag ng budget from one agency to another. So dun sa yung insertion per se, hindi pa po yun krimen. Tama ho ba? Hindi, wala tayong debate na kasama ho sa poder ng Kongreso at Senado, yung pong kung ano man yung tawag natin niya, congressional insertion, congressional initiative, budget amendments, no, pare-pareho lang yan. Kasi nga, ang totoo, meron ho talagang mga insertions, amendments, initiatives na talaga ho kailangan ng tao. Kasi halimbawa, kung hindi na naniniwala yung executive na dapat mas maraming gusali para sa mga school buildings, hindi niya ilalagay doon sa proposal. Pero kung ang pagtingin halimbawa mo sa distrito mo o sa kinalulugaran mo, hindi, dapat meron pang dagdag na 10 school buildings dyan, ipapasok mo yon therefore, doon sa budget po for next year. Ang magiging mali, ang magiging mali, Congressman Ridon, dun sa insertion, ay kung siya yung nagpa-insert, siya pa rin yung contractor. Di ba? Isang usapin yun. Pero pangalawa, ang pinakamali, whether NEP o whether insertion, ay pagka-substandard yung proyekto na in-implement o ghost po yung project. So, I think yun yung kailangan hong maunawaan ng mga kababayan natin. Whether NEP yan o whether insertion yan, ang pinakakasalanan pagka ginost mo yung proyekto at sinubstandard mo yung proyekto. By the way, Congressman Ridon, hingi lang po kami ng update regarding po dun sa paghahain or pagsusumite ng full disclosure ng mga members po ng House Infrastructure Committee. Yun nga po na wala silang conflict of interest dun sa ginagawa ng investigation. Marami na hubang nag-submit? Yeah, may mga nagsasubmit na. Pero syempre, pipinalin pa namin yan pagdating ng Martes, no? Kasi syempre, I don't think we can proceed ng una
kulang yung mga miyembro na nagbigay ng disclosures. Kasi kung kulang yung miyembro na nagbigay ng disclosures, syempre hindi kami magkakaroon ng quorum, no? So, necessary question yun Apo. pagdating ng araw po na yan. Apo. So, kayo po nakapag-sumite na rin. Siguro naman, ako yung gumawa ng Yun template. po eh. Opo, importante kasi kayong tatlong chair, di ba? At least kayo yung kumbaga magiging model ng mga members po ninyo. Hingan din po sana namin kayo, Congressman Ridon, ng statement. Si Executive Secretary Lucas Bersamin naglabas po ng ano bang paglalarawan dito, strongly worded statement laban po sa Kamara. Sabi niya, kasi ang nangyayari daw po, dinideflect na, if that's the term, dinideflect o gusto ilipat ng Kamara yung CC dito sa issue ng flood control sa Malacanang. Ang pagkakasabi niya, clean your house first. Dinisin muna ng Kamara ang sariling bahay. Lahat ng investigasyon po sa mga anomalya will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, sabi niya po, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. Ano pong tugon ninyo dito, Congressman? Well, una sa lahat, wala namang naninisi sa palasyo. Walang naninisi sa Pangulo ng Pilipinas. Sa kahit anong bagay. Dito sa usapin po ng flood control projects, no? Yun yung una kong kailangan linawin. Pero pangalawa, yung pong ghost project na in-inspect po ng Pangulo sa Balibag, Bulacan, ito po ay executive proposal eh. Galing sa DPWH mismo. So, kumbaga, hindi naman ho namin kasalanan na yun yung yun yung resulta po nung further study ho ng Kongreso doon sa pinuntahan po ng mga pangulo. And to be fair, ito most recent na visit po ng DPWH Secretary Bago, congressional insertion naman po yung nakita natin. So ibig sabihin, hindi totoo na may deflection dito dahil ang tunguhin ng investigasyon kung sino ho yung abuti ng mga sinisiyasat po natin. So alam pa, kung sa Ghost Project ng una, sinabi natin na executive proposal yan galing sa DPWH, inamin ni Henry Alcantara na sa kanya galing yung proposal, no? So pero pangalawa, dun sa Plaridel Bulacan Ghost Project, congressional insertion naman ho yung sinasabi natin na pinagmulan po ng pondo na yan. So kumbaga, I don't think Executive Secretary Bersamin can actually say na meron actual na deflection. Pero more importantly, yung usapin ho ng I guess yung concerns ng mga kongresista sa NEP, I think that is something that is really serious also kasi nga may binabanggit po yung mga kongresistas, hindi lang naman isang kongresista yung nagrereklamo dyan na sinasabi nila that the budget line items for the 2026 NEP parang repetitive. So halimbawa, may classroom A na nakalagay na sa 2025 budget na itatayo, meron ulit na classroom A sa 2026 NEP na itatayo. So ibig sabihin, di ba, parang I think seryosong bagay ho yun. Hindi po ito deflection at very important siguro, tomorrow will be the OP's budget hearing. Siguro i-disclose ni Executive Secretary Bersamin sino yung mga tinuturo niya mga kongresista na mga corrupt. Tsaka, diba? I think he has to be able to say that to our face. Ayun, no. Tsaka yung hugot na rin, sir, kasi ang statement niya din, recent spins from certain members of the House who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. So ito yung sinasabi niyo po, sino yung mga corrupt. Yun nga. So, ibig sabihin, I think tomorrow kasi nga po is the OP budget hearing. Yes. I think, I think that's the exact wording that he said eh. Diba? To hide their own corruption. So, the question to him tomorrow, I think, would be, what is their corruption and who are these corrupt congressmen? So, ano ba? Hindi ba unnecessary itong ganitong clash ng Kamara at ng Malacanang, samantalang dapat nagtutulungan po na mag-imbestiga dito sa issue na ito ng matinding corruption? Tingin ko naman, dapat ho, I think the people want to get to the bottom of who the personalities are. Kung may kongresista na sangkot, may senador na sangkot, may mataas na opisyal po na executive na sangkot, bukod sa mga kontratista at mababang opisyal ng DPWH, yun ang gusto ho nating malaman. So, kumbaga, ito pong ganitong batuhan po ng mga akusasyon, parang wala ho itong kapupuntahan sa totoo lang. Ito yung totoong deflection, tingin ko, sa problema ho ng flood control. Kasi nga, I think legitimate naman ho talaga yung concern ng mga congressman doon ho sa mga problems po ng NEP. At I think willing naman ho makipagtulungan yung Kongreso sa executive para ho ayusin yan. In fact,
di ba nga meron hong tanning na pinag-uusapan para ayusin po itong mga particular na line items po na ito. So, bukas na lang po siguro maglinawan with the Office of the President what did they actually mean with this statement.